the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Ellis Copides. Good morning, Brad Jeff. Another glorious Friday morning. Thank you. Good morning, Brad Ted. Of course, Cha, good morning. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Good morning. Good Gandang morning. morning, Pastor. Weekend na, long weekend. Yan, long weekend. Para sa Naabangan kanila. Ni Chacha palagi. Hindi naman, wala namang kaming holiday dito ni Bibi Boy at tayo ay sanay na dyan. Ikaw ba, meron ka bang lakad, Pastor? Alam mo, weekend ang trabaho ko talaga, majority. Ang aking trabaho ay nasa Sabado at Linggo. Oo nga pala. Oo, pero di bale, sa Lunes makakapahinga ka rin. Pero ito na, Pastor, inaabangan ka ng iyong mga taga-sunod? Yes, Cha at Ted, nasa tema nga tayo ng Pasko. Bakit po ba may Pasko? Ano ba dahilan kung bakit ang isang sanggol mula sa Diyos bumaba dito sa lupa through a virgin birth nga, no? Kasi po, may tendency tayo minsan mawala sa focus, kaya maganda rin may mapapaalalahanan po tayo, no? Lalo na sa mga panahon ngayon na sobrang naging too much commercialized yung Pasko, di ba? Mas kilala pa ng mga bata si Santa Claus kaysa kay Jesucristo. Mas excited pa yung maraming kabataan sa bagong gadget na nasa wishlist nila na sana matanggap nila sa tito nila na mayaman sa abroad na uuwi ngayon. And even sa atin din naman na medyo matured o may edad, minsan ang atensyon nasa parties, reunion, 13-month bonus. Yan pong mga yan hindi masama, no? I-qualify ko lang po. Yan nga po ay bunga ng sineselebrate nating Kapaskuhan. Hindi po masama yan. Si Brad Ted nga, excited nga raw nung maliit dahil ting Pasko, doon lamang nakapagsuot ng bago. Nagiging masama lang po yan kung doon na lang tayo na-fix yung ating atensyon and we miss out. Ano po ba dahilan kung ba't tayo may ganito? Ba't ba may reunion? Ba't ba umuuwi? Ba't may bigayan pag Pasko? We might miss the real reason for the season. Paano kasi kung salat ka sa material na bagay ngayong Kapaskuhan? Ano ba yun? Wala nang diwa yung Pasko? Paano kung walang bonus sa 13-month? Paano kung di makauwi ka mag-anak mo from abroad kasi mahal ang ticket, di walang reunion, wala na bang diwa yung Pasko? Kaya po mahalaga lang na ma-recalibrate lang natin. Ano po ba dahilan kung bakit nagkaroon ng Pasko in the first place? Yan po yung makikita sa 1:3:16. Ang ating favorite verse, yan lang ang karamihang memorize ng karamihang Kristiyano na nasa bumper sticker pa, John 3:16. Sabi rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Himayin natin tong konti lang po. Sabi, for God so loved the world. That's the only reason bakit po niya pinadala ang kanyang anak sa sabsaban sa Bethlehem 2,000 taon na nakakaraan. So, yun lang po ang dahilan. Wala nang ibang dahilan. Hindi dahil para may reunion kayo pag Pasko, para may bago kang iPhone 15 ngayong Pasko, hindi para may bago kang damit. Wala po yan sa plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, ang kanyang pagmamahal, ang dahilan, bakit niya pinadala ang kanyang anak. Bakit po? Sabi rito, kasi through that, sa pamamagitan ng kanyang anak, magkakaroon daw po tayo ng pananampalataya sa Diyos. At nang tayo po hindi mabulid sa impyerno, subalit magkaroon ng buhay na walang hanggan. So pag tinanong ka, ano bang dahilan ng Pasko? One word, love. It's the love of God. Kaya po tayo may December 25, although that's not the exact date. Kaya po tayo may Kapaskuhan simply because God loves you and me. So ngayon pong Pasko na to, kung di mo matanggap yung iPhone mo, nasubukan mo na ba magpatawad sa taong kaaway mo ngayong buong taon? Nagbigay ka na ba ng kapatawaran sa isang taong kahit feeling mo hindi dapat patawarin? Na ikaw ba nakahingi ka ng tawad sa mga taong na-offend mo ngayong Pasko? Sa mga taong galit na galit ka, hindi ba perfect time ngayon na ipakita mo yung diwa ng Pasko dahil yun ang dahilan ng Pasko, pagmamahal ng Diyos. Sa mga bata po na maaaring ang magulang nyo hindi mabigay yung mga gusto nyo, papakita nyo pa rin bang mahal nyo sila? Sa mga mag-asawa po na nagkaroon ng hidwaan ngayong taon na to, maybe this is the time to really express love because that's the only reason why God sent His Son for you and me. For God so loved the world that He gave His one and only Son so that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Tayo manalangin, Panginoon, may we not lose focus, Lord, kung bakit may Pasko. Alam namin, Lord, masaya, reunion, may bagong damit, masaya, may bagong iPhone, pero Lord, wala nang sasaya pa sa
at yung idea, yung katuruan mo na kaya may Pasko dahil pinadala mo ang iyong anak dahil sa pagmamahal mo. So Panginoon, sa mga taong salat sa pagmamahal, sa mga taong pilit naghahanap ng pagmamahal, Lord, nawa sa iyo lang nila ito masumpungan. Tinry na nila, nakailang lalaki na, nakailang babae. Lord, hindi nila ito masusumpungan apart from you because you're not just loving, you are love. God is love. Salamat, Panginoon, sa pagpapadala mo sa iyong anak. Ma-experience namin ang ultimate expression of love. In Jesus' name, amen. 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 Panginoon, muli po, salamat sa pinagpalang araw na ito. Thank you, Lord, for creating miracles para po sa aming mga kababayan na nakikinig at nagtitiwala po sa aming programa. Lord, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff and bless his mission. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Brad Jeff, ang isa ding milagro na nangyari, yung kwento ng mga mangingisdang Pilipino, 5 sila. This morning, this morning, nakapanayam namin yung kanilang kapitan at na matapos silang banggain, sila'y mayroong presence of mind yung kapitan na amin nakapanayam, si June Ray, at agad silang nag-abandon boat at may bangka silang service, doon sila muna. Mahaba-habang kwentuhan pero mabuti nakaligtas itong mga kababayan natin na ito. And also, may tumugon din sa kanila kasi nga ang pinoproblema nila, yung maaaring maipadala sa kanilang mga pamilya na naandoon sa Palawan habang sila ngayon ay naandoon sa Mindoro at dadaan pa sa napakaraming investigasyon daw. Ang sabi niya, buntis pa ang asawa ko. Sa ngayon, alam mo itong mga kababayan natin, kagaya ni kanina Ramil, na yung nangingibang bayan, yung mga fishermen abay pumapalaot ng linggo. Sa maliit, wala sa pamilya. Sa maliit na kikitain. Basically po, love of family din. Tugma din sa iyong ngayon mensahe, Brad Jeff. Yes. Salamat, Brad Jeff. Thank you for giving us again the message kung ano importante. Kaya love, love, love. Amen. Yeah. Yan. Love you, baby girl. I love you too, baby boy. I love you, Pastor. Love you, Yeah. Pastor. Love you, Ted and Cha. Nag-reply yung nanay ko, sabi, Nak, okay ang love but I need cash. Oo. Gumano si Mama Tess. Walang problema ka, Mama. Walang problema sa cash. Marami si Chacha niyan. Ay! Naku, claim natin yan, Pastor. Wow. Pagka daw sinasabing ganun, dapat kiniklaim mo lang. Yes. Well, I'll claim it later. Okay. Oy, pero ito, since andito pa si Pastor, magandang balita. Sige. Kanina bago natin binitawan si Ramil, siguradong mas matutuwa siya kasi hindi na lang pampagawa ng bahay ito. Ba? Para mas masaya ang Pasko ng kanyang pamilya. Si Silent Viewer nagpadala ng 3,000 piso at si Grateful Mama nagpadala din ng another 3,000 pesos. 16,000 na. At may iba pang mga nagpadala ng mga Happy Anonymous natin na tagfa 500 at 1,000. Sige. Umabot na po ito ng 8,000 pesos plus 8 pa. So 18,000 pesos na ang total na tatanggapin ni Tatay Ramil at ng kanya pong pamilya. Ano kaya, tawagan mo mamaya si Ramil, ha? Para lang natin o baka nakikinig siya ngayon. Magugulat yan, magugulat si Ramil. Ramil, ito idediretso na natin, ha? Kay Mrs. 18,000. Para wala ka ng problemahin muna, dito sa iyong binawas sa iyong sweldo. At para lang masiguro, mapagawa mo na yung bahay mo. Kita mo sa video naman din yung kapayakan ng bahay nila. 6 po ang mga anak ito si Ramil. At saka yung kanyang kapansanan, nakita ko nga, no? Ano na po yung kanyang kamay, hindi na ho niya actually nagagalaw po. Mabuti nga't nakapagmamaneho pa ho siya ng maayos. Okay, Brad, mamayang hapon nandito ka? Yes, Brad Ted. 4 o'clock, nandyan tayo sa studio for our Sagot Kita with Cheryl Cosin. Okay, sige. So, Brad, salamat muli na marami sa magandang balitang inihahatid ng iyong segment. Malapit na ang December 25 and definitely yung pamasko mo ay manggagaling kay Chacha. Yeah. Yun lang inaabangan ko, Brad Ted, dahil iba yan. Big time yan. Sige lang, Pastor. Isulat lang natin lahat yan. Sige. Oo. Okay.
Thank you, Cha. Oh, dali tayong kausap. Okay. Sulat nyo lang lahat Excited na yan. kami. Okay. Thank you. Brad Jeff, catch you on Monday. Brad Ted, invite ko lang din sila tomorrow po, no? 4 p.m. din naman yon sa Rebuild City Church. Yun po yung Facebook at YouTube channels. Nagpipreach po ako doon. Full service po yon, so 1 hour and a half na kompleto po yon. And then pag Sunday naman po, 10 a.m. doon tayo sa may AIM Makati, 3rd floor. Every Sunday yan, kung gusto nyo magkita-kita tayo ng live. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Enjoy the weekend. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.